Pagpapalain niya ang lahat ng may takot sa kanya, dakila man o aba. Paramihin sana kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong mga angkan. Sana'y pagpalain kayo ng Panginoon na lumikha ng langit at ng lupa. Ang kalangitan ay sa Panginoon, ngunit ang mundo ay ipinagkatiwala niya sa mga tao. Ang mga patay ay hindi na makakapagpuri sa Panginoon dahil sila ay nananahimik na. Tayong mga buhay ang dapat magpuri sa Panginoon, ngayon at magpakailanman. Purihin ang Panginoon. Magtiwala kayo sa Panginoon. Siya ang tutulong at mag-iingat sa inyo. Kayong mga may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya. Siya ang tutulong at mag-iingat sa inyo. Hindi tayo kinakalimutan ng Panginoon. Sambahin ninyo ako, ang Panginoon na inyong Diyos, at bibigyan ko kayo ng masaganang pagkain at tubig. Pagagalingin ko ang inyong mga karamdaman, at walang babaeng makukunan, at walang magiging baog sa inyong lupain, at pahahabain ko ang inyong buhay. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip, para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kaniyang paningin. Sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan, ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa inyo. Kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Hanggat maaari mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyan sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, "Ako ang maghihiganti. Ako ang magpaparusa." Ang bawat isa sa inyo ay dapat mamuhay ayon sa kalagayan na ibinigay ng Panginoon sa Kanya. Dapat manatili siya sa Kanyang kalagayan nang tinawag siya ng Diyos. Ito ang iniuutos ko sa lahat ng iglesia. Halimbawa, kung ang isang lalaki ay tuli nang siya'y tawagin ng Diyos, hindi na niya dapat baguhin ang kanyang kalagayan. At kung hindi pa siya tuli nang siya'y tawagin, hindi na niya kailangang magpatuli pa. Kahit marami na ang ating nalalaman, dapat nating tandaan na kung minsan ang kaalaman ay nagpapayabang sa tao. Mas mahalaga ang pagmamahalan, dahil ito'y nakapagpapatatag sa atin. Ang taong nag-aakala na marami na siyang alam ay kulang pa rin talaga sa kaalaman. Ngunit ang taong nagmamahal sa Diyos ay siyang kinikilala ng Diyos na Kanya. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa sa maraming kayamanan. Ang paggalang ng tao sa iyo ay mas mahalaga pa kaysa pilak at ginto. Ang Panginoon ang lumikha sa tao, mayaman man o mahirap. Ang taong may pangunawa ay umiiwas kung may panganib. Ngunit ang hangal ay sumusuong sa panganib, kaya napapahamak. Ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba ay magdudulot sa iyo ng mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Lumalakad ang taong masama sa daang matinik at may mga patibong. Ang nag-iingat sa sarili ay umiiwas sa daang iyon. May mga lalaki mapait. Mapait sa asawa. Kung magsalita, parang ang kaupusap, kaaway. Kung tumingin, parang ang kausap, demonyo. Ganon. Pero pag ibang babae, nakangiti. Pag ang kaibigan niya, mga kausap niya, mga barkada niya, nakangiti siya. Pero pag asawa niya, napadabog, pasigaw, mapait. Eh samantalang nung una naman, di naman mapait. Nung unang nililigawan mo, pabulong-bulong ka pa. Nung umpisa nung naliligaw pabulong-bulong, honey, sweetheart, I love you. Ay, ganon.
Ba, nung makuha na yung gusto dun sa asawa ginawa na lang alila sa bahay. Tagalinis, tagalaba, kapalansya, tagaluto. Tapos, pagdating, sisigawan. Sabi nung asawa, "Honey, gutom na ako. Ba't ka namang ginabi? Nihintay kita." Tumatakbo ang masama kahit walang humahabon. Ngunit ang matuwid ay matapang tulad ng leon. Kapag ang isang bansa ay makasalanan, madalas nilang palitan ang kanilang pinuno. Ngunit kung may karunungan at pangunawa ang kanilang pinuno, matatag ang kalagayan ng kanilang bayan. Ang taong mahirap na ginigipit ang kapwa mahirap ay tulad ng malakas na ulan na sumisira sa pananim. Pinupuri ng masama ang mga taong lumalabag sa utos. Ngunit ang sumusunod dito, kinakalaban ng masama. Hindi maintindihan ng masasama ang katarungan. Ngunit lubos itong nauunawaan ng mga lumalapit sa Panginoon. Mas mabuti pa ang mahirap na namumuhay ng matuwid kaysa sa mayaman na namumuhay sa kasalanan. Ang matalinong anak ay sumusunod sa mga kautusan. Ngunit ang anak na bumabarkada sa mga pasaway, mga magulang ang pinapahiya. Kung yumaman ka sa pamamagitan ng patubuan, ang iyong kayamanan ay mapupunta sa matulungin sa mga nangangailangan. Ang taong hindi sumusunod sa kautusan, kahit panalangin niya ay kasusuklaman ng Diyos. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasakanya ang banal na espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Sa isa'y ipinagkaloob ng espiritu ang kakayahang maghayag ng kaalaman tungkol sa Diyos, at sa isa naman ay ang kakayahang unawain ito. Ang iba'y pinagkalooban ng espiritu ng malaking pananalig sa Diyos, at ang iba naman ay binigyan ng kakayahang magpagaling sa mga may sakit. Ang iba'y pinagkalooban ng espiritu ng kapangyarihang gumawa ng mga himala, at ang iba naman ay binigyan ng kakayahang maghayag ng mensahe ng Diyos. Isa sa palatandaan ng magagalitin, yung siloso. Kasi yung pagsiselos, galit yun eh. Di totoo na yun pagmamahal. Basahin natin yung Kawikaan 6:34. Sapagkat ang paninibugho ay pag-iinit ng tao, at hindi siya magpapatawad sa kaarawan ng paghihigan.